sa kaalaman, ating ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Sprang from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabok Fisherfolks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013. And almost a decade after putting up the People's Organization, to bring relief among the residents of Tabok, Libertad, Antique, this has grown to 130 members with 72 males and 58 females who have been walking hand in hand to improve their lives after braving catastrophe. As they tread their path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced by the Regional Project Coordination Offices under IREP component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng panguhuli po ng isda na ginagamitan po ng nets and ropes. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat at ito po ay may mga sand o bags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito pong Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakaka-apekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers. The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag queuing for another haul from the nets. Upon collection of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of best practices, upholding their unifying goal to increase the income of the members by at least 59% annually, from 30,000 pesos to 47,834.11 centavos. Provide employment to at least 30 persons in the locality, and increase membership by 5% annually. On top of their initiatives are best practices. TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fishermen crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage. It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off, or the suspension of fishing operations, intended for net cleaning upon accumulation of moss, which lasts for a week, and a total nets off lasting for a month. Ang Lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May, and then may totally nets off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total nets off is habagat po siya dito sa place namin. So magre-resume po yung aming operation September up to May ulit. Tuwing totally nets off po, bali ang ginagawa po ng aming mga members
ay ang kumpunin po yung aming mga nets. Lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga pamboat kung may sira po. Para po maka-prepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So, sa time po na total nets off, meron din po kaming capability building, mga trainings na kinakandak po namin para tuloy-tuloy po yung aming kaalaman. Kung kahit wala kami pong operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project. Now clocking to its 10th cycle of operation, the Lambaclad Livelihood Project has shown continued increase in sales since 2018, having 6,718.61 kilograms of fish catch, which translates to 506,084 pesos recorded sales in its first year, and 8,952.70 kilograms of fish catch, translating to 995,221 pesos in 2019, and 9,971.85 kilograms of fish catch, which translates to 1,138,652 pesos in 2020, and 11,485.45 kilograms of fish catch, translating to 1,579,948 pesos in 2021, and 33,340.30 kilograms of fish catch, which translates to 4,380,256 pesos in 2022, respectively. Being an established organization, the profit-sharing scheme is being employed with the association, firstly compensating the rondas on duty for the day with 10% from the gross sales, whereas a weekly 30% are utilized for the fisherman crew and the remaining 60% for the association share. With TAFA's Civil Society Organization accreditation, various grants from the regular programs of the Department of Agriculture came their way and have been an additional income-generating activity among its members. Few of these are trading capital assistance amounting to 332,100 pesos under the DA Ahmad 6, various support to enterprises, supplementing the trading capital for fish buying and selling activity of TAFA last November 5, 2021. Kung total nets off po, wala po kaming Lambaclad operation, so wala po kaming income. Meron naman po kaming alternate sa isa naming project na tinatawag po na Talipapa. Ang TAFA Talipapa po ay binigay din po sa amin ng regular fund ng DA na ginamit po namin para sa pagbili po ng mga isda, gulay, manok, mga karne sa mga local farmers po namin dito sa aming barangay. Yung purpose po talaga niyan is para makatulong din po sa aming mga local farmers na mabili po ang kanilang mga produkto. Nakakatulong din po yung aming Talipapa project para po sa community po namin kasi medyo malayo po kasi yung place ng bayan po namin na pumunta pa sila doon para bumili po ng kanilang mga kailangan sa kanilang mga bahay. Dahil meron na po kaming Talipapa, usually dito po talaga bumibili, lalo na po yung mga members po namin. Tanatangkilik po talaga at ng mga kalapit po namin ng mga barangay. This is coupled with the enhanced Kadiwa ni Ani at Kita Financial Grant Assistance under Type B category or logistical support, amounting to 1 million pesos for the procurement of their own delivery truck to address the challenges in delivering their product to the market due to frequent lockdowns during pandemic. And in 2023, another enhanced Kadiwa grant amounting to 1,500,000 pesos for the procurement of equipment, materials, and labor for the expansion and operations of Lambaclad Enterprise is underway. With the expected expansion of the enterprise, it aims to employ another 20 fishermen and would open employment among the residents of Libertad Antique. Notably, as the association eyes for sustainable livelihood, they allocated 40% of their income as contingency fund, as maintenance of their fishing equipment, and as allocation for the planned expansion of the livelihood project.
Para po sa aming contingency plan, meron po kaming nakalaan po na 40% mula po sa aming gross sales. Ito po ay tinatabi po talaga namin para po may magamit po kami sa maintenance po ng aming Lambaklad project. So ito rin po ay gagamitin po namin kung sakaling magkakaroon na po kami ng time na po kami ng expansion para sa isa pong unit ng aming Lambaklad. Born from a steadfast desire to recover from the damages brought by Super Typhoon Yolanda, the Lambaklad Livelihood Project has stood on its feet and has been serving hope with the fisher folks of Libertad Antique with the help of the Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office 6, DA AMAD 6, and the Provincial and Municipal Local Government of Antique. Maayong aga sa aton ng mga tagmalabting, sa aton ng mga live viewers, sa aton ng Facebook. Maayong aga gid kahit sa tanan naton ng mga farmers, sa tanan naton ng mga fisher folk, sa Municipal Agriculture Office sa Bilog ng Western Visayas, sa aton nga Provincial Agriculture Office kag City Agriculture Office man. Maayong aga sa aton tanan kag isa na naman kaadlaw kanibag-o nga topiko ang atong pag-istoryahan sentro sa aton mga kauturan ng mga indigenous people dito sa Western Visayas kung sa diin ang 40 programs sa Department of Agriculture nakahatag na sa pila ka mga intervention, pila ka mga suporta agud nga mabuligan kag mapasandog pagid ang talangobihan sa aton mga kauturan ng mga IDs. Gani sa mga episode makaupod nato ng isa man sa mga leader sa isa ka asosasyon dito sa Western Visayas na miyembro o kung gatapo man sa Indigenous People Park
nakaambit sa pila ka mga intervention from the 4K program sa Department of Agriculture, Western Visayas. Ma'am, ayong aga, pagpanamiyaw sa atong tanan ng mga pagpanamati. And pwede mo ba lang, ma'am, introduce ang imong pangalan, ang imong asosasyon, ag ang imong address? Ako si Irene Dolito Bilorente. Tubo man ikaw ang Ibakaw Aklan. Amon nga asosasyon ng Indigenous People of Uyang. Yes, ang una natin nga pamangkot, ma'am, ano bala ang mga nagapangunang mga commodity o mga agricultural products na ginaproduce naman niya sa aton nga asosasyon, specifically sa Barangay Uyang sa Ibakaw Aklan? Naku na sir, hay, itawan kami at 4P abaka. O abaka ka makawin sir, hay, kamat-ama doon nag-aasing suman. Yes. Sa bulig ng 4P, itawan na na abono. Tausan dahil mga materialis, mga sanduko, kasi mga pala, mga bara. Pangaywa sir, hay, nagtaon man sa hapon mushroom. Tapos hay, nagpapiling sa nakamon mga fiber. Ang kabuhi ito ay mga fiber. Kaya ko na sir, nagtitip na kami, mga materialis. Alam mo sa katibo. Kani mo kara sir, may dala kami ng product. Kung sinilid ang bakal. Tapos sir, may amon mga nilig na tao do poki na sa muskubidak. Kaling sir, makara ito ay materialis pero may wak na tao ito ro. Pero preparado ang mga karabaan ng bagay pato ito. Pero sir, sa ako kumantel sir, ay medyo ginamit na tupoki. Mabulig man sa amon nga bilang IP para tauyang makabulig sa among mga inuma sa uling inadlaw kung amon man nga atipanon amon man parahon yun na lang sir abo ang programa dubogi kung kami sa mga aklan bukid nun hay amon man nga i-adapt sa among kagulingon. Bali abak ka din ninyo nga main. Abak ka sir ang among pangitanan sa ilang aklan. Pila na kamo ka years, ma'am, pila na ini kaya tuig ining indigenous people of Uyang? Ano lang sir, 7 years na. Wow, 7 years na. And sa 7 years ninyo pag-operate, ma'am, paano ninyo gina-market match ang inyong mga produkto? Pero karon sir, hay, may amon na buyer to sa barrio sir. Tapos hay, ginadeliver iya sa trader sa Ibakaw. Pero ginadeliver. And madamo naman kamo, ma'am, ng mga na-imprahan na kasapukan ng mga market matching sa DA40 program. Ano naman ang mga pagpangangkat o kung mga challenges na ginapakatubang ninyo? Okay man sir. Ginaatubang man namon sir, ginaprepararan man namon para gaantiho kami kung ano na to at mga ahensya ito gina-intindi namon sir para makatuon kami ako sa uling edad daw ay bisan kami makaobraw na kami bisan wala kami nakatulong. Yes, so how about naman, ma'am, no, sa pag-transport sa ating mga produkto? May arabara kita sa mga challenges o kung pagpanghangkat nga ginapakatubang po na ginabiyahe natin o kung ginadulong natin ang ating mga produkto? Oo sir. Ako ginabudayan na bitaw sir sa ako. At kami madami. Ikaw ako may among produkto ay nabudayan dito kami. Kasi wabit tulay wa among Aklan River. Ang ginahabal-habal bahalin dito sa Barangay Uyang, paatuya sa Banok Ibakaw, may ginahabal-habal ang sir, ang single ng motor, yun ang nabulayan dito sa amon. Sa imong pagpananaw, ma'am, anong mga suporta from the government o from the Department of Agriculture, specifically with the 4K program, ang kinahanglan at mas matataas pagid ang volume o kung mas mapanami pagid ang kalidad, especially sa aton nga abaka products? Kung ako kailangan ng sir, hay kapag makain ng machine, dahil ito ako kami ng sir na baka paagit ako sir sa malumano. Sa dito himataan sa among ito. Pinabot ko rin sir, parehas mana dapat may among machine, dapat daw may among na service na nito, maskin, lang, ospo, ay na. Tulog ang nabudre ito sa amon ng mga produkto. May ano pa ginagawa sir, nalipat ako gali, may kopi para maging tao. Linda. May kaso yan, bukupi na to sir, ay halin iya. Ano kalagi sanda, medyo
ko. Yes. Balda lang sa nataabot sa amin. Sa pili at ang amin namin. Ang aton nga, ang aton nga abaka products, mambihin na nakalabot. Kasi doon na po sir, ang inhatag na abaka, wag kasi yung kubukti yung subong kasi kailangan naghatag. Okay. And sa palaabuto nabi ma'am no, in the future, ano pa gid ang mga plano, especially sa aton nga organization, ang indigenous people o yan, may kantanan sa pagpasanlog pa niya sa aton nga produkto. Ang plano naman sir sa abaka na mo ginhatag sa puti, kung makuhaan tani sa produkto, ang gid na iya ang kung sino ang produkto sila. Ang amon pala ng mga pili pala sa abaka, hinatagan na ang amon asosasyon para may pundo ang amon asosasyon. Pero ang natrabaho, may ara man sila dividido, pero ang asosasyon bakit kinaya namon. Bali, pila ka mo kabilog, ma'am, sa inyong assessment? 155. 155. Registrado na sir. Registrado na sa DI kag sa DTI. Sa Duli. Sa Dole. So, paano nyo ma'am gina-manage no, with the numbers of 155 ka mga miyembro sa association? Paano nyo gina-manage kung gina-distribute ang mga responsibilidad sa inyong mga miyembro? Among gawin siya nga sa member abi na po sir. May mao abi, may amon abi na sir na gina sa isa ka bulan pala sir. May amon na gina ano bala ulo bala kami sa 50 pesos sa isa ka bulan. Sining sang amon na presidente sa amon asosasyon. Kung magdamo na ang amon kwarta. Amo na ang ako pula mo bala sa amon ka grupo. Katagan man sila sa magtubuan bala sir. Para nga may putog hapon ang amon asosasyon. Yes. Sining pagit sa amon presidente to sir. Hindi pala kami sa amon kinataon ni sang focus ang mga pato. Para magdamo pala ang pato. Hinasilan man ang kami ng mga members sir. Doon ang amon kita kasi kanay. Oo. Aside sa abaka, ma'am, ano po ginigiba natin ng mga products na rabal kita mga livestock, o kung poultry, o kung iba ng mga... Sa porky sir, wala pa sir. Ang ginhatag ko lang sa porky, ang mga sa muskubida, pero wala ka nito ba muskubida. Ang hatag sila sa mga bato. Pero aside sa ginhatag sa 4K, ma'am, ano po ang gina-produce natin ng mga agricultural ng mga products? Sa amon. Sa inyo lang. Sa amon lagi. Gamon nun sir, may amon mga product kami ito ng mga tapos namin sa amon na sir, ang bambong amon niya sa amon. Madamo ang mga product sa amon sir, mga saging, gabi ka mga kamuti, madamo yung dapya. Kaso lang sir, malayo pagdala dito sa marpan ka na. And sa ato naman ma'am, nung sa part naman sa may mga kabataan dito. Oo sir. Paano nakabulig naman niya ang pila ka mga pag-produce natin sa agricultural products sa atong area sa ka-eskwela naman niya sa ating mga kabataan. Para abi ka akong sir ay sabi ako sir kapag yes, so yeah. Pakulagin na sir ako. Parang sir, walo ka bitog sir akong bata. Pero subong sir, trio ko tatlo. Pero ang bulik sa gobyerno, kami sa DSWD, kapag gitya nga paginabang ko. Kaya gani sir, ang aming bata ang isa, hindi na sa pulis ko. Pero para sa akon, ang bulik sa gobyerno, papapulgin niya ang bulik para sa aming pagpapagbulik. And ang regarding naman ma'am no, sa mga training kag sa paghanas naman sa pila ka mga agencies natin, specifically under sa Department of Agriculture, paano naman nakabulik ang DE4K program, may kantana naman yun sa pag-improve sa imo nga ihibalo o kung imo nga knowledge kag skills as an IP farmer and producer. Damo na gid sir, ang magbulik sa DE program. Labi na gid sir ang ginahatag sa amon abono kag mga bini. Ang ginahatag ko sa amon ko abi nagpa-training ko ang isda. Subong isa ka bata ayaw na siya mag-bini, ayaw na siya masangkal. Depende na yan sir sa tao. Kung kisa man gani sir, may nahatag man ang gobyerno. Why man gina-adapt man sa iban, ginabaliwala lang. Pero may ara man sir, hindi man tanan ng tao na matagad na sa gobyerno sa mga amo sila ang mga training. May ara man natutunan, may ara man sir. Oo. And ikaw naman niya ma'am no, as farmer, as mangunguma, paano naman nakabulig ang pila ka mga trainings sa Department of Agriculture? Ay, para sa akong sir, kada may training ko sa bali, kasali ako kay
pala sir sa una ang mga tao ko sa mga IT sa Barrio. Magbuo na rin yung tulungan na pag-ubra. Marami sa mga training, unang-una sa DTI. Pangaywa ang mga sa farmers. Tuduan kami sir sa kami kung gaano kami katanong sa kulay. Kay subong din tagaan gani kami sa Poki sa mga city ko. Babra sila sa mga business garden. Pagkaamo ko sir ang kalabasa sa mga pino, upa. Ang subong sir may dalagani akong mga pino. Yes, Ikaduha na sir, naghatag ng Poki sa sidling ko sa uyang. Sa una nga inhatag, damo na ito mga inhatis. Sa ikaduha sir, sa panghatag nila ito sa Poki. Kaya naman ito damo kayo nagtutulak sa amin sir, tumakulak sa amin. Wala nagkita. Ang diferensya lang sir sa amon, ang tao kasi kapan. Kaso lang sir, ang climate change lang dito sa amon. Nagpabago-bago. And regarding naman ma'am na sa atin ng mga bilang katapog kita o na part kita sa IT community, paano naman ang DA 40 program nagabulig sa pag-preserve sa ating mga cultural practices samtang gina-improve nato ng ating livelihood. Okay ba kasi? Okay man ang bulig sa Poki sa amon. And ginamake sure ma'am no ang ating cultural bilang katapog at sa IT community is being preserved. We are so thankful man kaya ang 40 program again design din mo para sa ating mga IT ng mga kauturan. Sa subong ma'am, naaraman na kita mga ongoing mga trainings o kung mga pagpanghanas nga ginapasakupan na doon nga mas mapasanyog pagid iya ang ating asosasyon. So sir, ang training sa nga amon nga ginapaabot karon, pwede din kami sa bukaw sa kadahan. Ang haribon sa subong sir, ari na kami sa Kalibo sa 8-9-10. Nagatitin kami sir kung paano maputiktahan ang amon nga Aklan River Watershed. Karon man, damo-damo na subong ang kakadto sa amon mga bagyo mga pulis ka bala, maghahatid diri sa bar. Amo yan na trainingan namon subong nga bawal na kung kami sa amon to ka itasan. Amon naputiktahan namon subong sir. Amon subong ang training namon subong nga nag-abot pa ka madamo pa nga training ang ginamit dapat sa mga IT. And as part sa uyang indigenous people of uyang ma'am, paano naman nakabulig iya ang pag-attend no, sa pila ka mga trainings sa Department of Agriculture sa pagpadugang ng mga sa aton yung mga customer. Mahalaga gid sa sir ang sa DA program kapag training sa mga tumuloyo labi ng isang people. Ay sa una sir ang mga tao sa amon hindi kabalo na sa mga sa baka kay gintubuan niya na sa DTI. Ako may na ayun sa paano ba lang makatraining ang mga tao kung diningalin ang mga materialis. Tutusok na sila sir para makaayos ang mga tao. And curious lang ako ma'am no, bilang mga parte o kung kabahin sa IT community, sa subukan ng mga practices from your ancestors naman niya sa mga aton yung mga kanulunuan, ang sa gihapon ang gina-apply natin sa pagpanguma. Subong sa amon sir, ang inaamon subong ginatuluan ng tali kami sa mga training kung paano nagpupura-pura sa mga native na mga ginagamit sa panguma. Pero ang mga tao ko, why man ginagamit ka ang na-apply kung saan nakagamit sa mga luma dahil sa compost. Hindi kaya hindi nakuha sa una, hindi gamitan natin training sa Caritas, wala ka mahalin sa France. Paano kami mag-obra pala sa mga hilo o ginagamit pala sa mga sapat-sapat sa uma. Yes. Hindi niya makuha, hindi na yan namon magbakal kami diri sa ako na iya, ang magaya namon, damo ang dami training, pero hindi bigyaman makuha ang mga tawag mo na, mga talagang kung sa amin, hindi na mapatay. Ang ginahatag na sa amin yung mga pagduduk. And sa nga nang ginakapahin, kita naman especially ang aton nga organization, nga nang parte sa DA40 program, ano ang una natin nga napansyagan bilang parte sa komunidad? Sa una-una sir, damo bigya ang nag-aabot sa among lugar na umaayon sa among nakabulig sa tanan namong sa una sir. Nakakaiba big subong, nagbago naging kami subong dahil sa pag-training, paano sa mga experience.
Mas kinuha niya tinapusan ko ang mga tao. Oo. Nagatuon dito sa training. Yes. Saan mo ka tinapusan? Kung ikaw wala nagpamati, nag-aayo pa gid. Oo. Hindi na yes, serious ako. Oo. And if may ara ikaw mga suggestions ma'am no kon panawagan sa aton nga program sa DA Enforcement Program, ano pa gid ang imong mga suggestion o kon ma-recommend abot nga ma-improve pa gid ang pila naton ka mga delivery specifically sa mga programa naton nga nagabuligid sa aton nga mga IT communities. Gusto ko tani sir sa sa gobyerno, especially gani sa sa DA program. Gusto ko gitani nga dugangan pag daw suporta para to sa amon sa IT. Para ba lang matunan gid namon kung ano gid ang ikamayad bala sa amon pagpamilya. Yes. Dahil kami to nga mga IT na kulang pagidya kami. And sa subong mama, you mentioned nga 165 no? Mga members, mga mostly mga sa inyong organization o kung sa inyong association, pila ka makabilog nga officers? 18. Nga 18. And ano yung mga nga designation na? Public Information Officer ako, sir. Okay, bilang isa ka public information officer, paano mo mang spread o kung ginapalabot ang pila ka mga impormasyon sa ato naman iyang asosasyon kag sa ato naman iyang mga miyembro sa indigenous people of Ayan. Ako na karon sir, hay ako na sir, hay may wifi naman. May wifi na dito sir. Kaso lang, ang pinsan ako sir sa ako. Sige na di paralaw. Sa isa ka domingo siguro, mga tatlo ang adlaw kami may power ko. Pero ang aming ginagamit ko sir, ano ang right? Yung walkie-talkie. Sobrang kami sa adminan. Kaso na sir, ang akong may utod ako din sa sa Libacaw. Na-inform na gidna. Siling nila sa akon, ning adi ang ato nayo, ning may ara ang meeting, siling pala itong mga upod sa inyong mga officer na may meeting. Dala ka mo dito sa baryo, kung di rin man sa Ilino. Kanya, hindi ka pinagpawaman ng Libya. Sa Ilino, sa mga mata ko, may meeting din ako sa ato ng asosasyon. Kaya sir, pag kabatikan sila sa mga buko, mga meeting sa among asosasyon, nagdali kita kung nagipubaya ang among mga asosasyon. Siling sa among kapitan, among nga chief, ay ang chief na, ang asawa ko, kag-asawa sa chief. Siling sa chief, maayo nagganto kong diri, bisan sa radyo lang. Kaya kung magpadagyaw, gani sila sa among mga training. Kung kumitanan. Huwag niya problema sir, kung may ara lang ang pinataon ko lang mo. And sa subong mama, kung may aray kamatagan sa mensahe o kung pagpasalamat, pwede din nga paambit o makapalabot sa pagpasalamat pinagin ating mga programa. Una sa tanan, nahaligang pasalamat ako sa Ginoo nga bisan iya kami, ipatawag kami ay programa hay. Kaabot kami iya ang medyo among gawas. Una sa tanan, kapasalamat ako sa DA program, sa Anaitpoki program, sa amon nga asosasyon, kung waro among asosasyon hay, wa man mag-abot tayo mga programa. Nga, una abi nga mag-abot yung asosasyon hay, makabiting anay kong babayan. Para pala nga kahiga sunduan ba na? Ako na ang ginapasalamatan ko sa gobyerno. Ginapasalamatan ko ang mga hatag na bulik alin sa DA program, 40 program. Kabay pa nga madugangan bala ang ginhatag sa amon. Kag mga training nga ginhatag sa amon, kabay nga madugangan bala sa gobyerno. Ako matun-an pagyapon namon, duwa namon lumaluwi. Thank you, sir. And lastly na lang, ma'am, may gusto ko nga itamyawon o kung i-shout out o mga kabataan, ito mga katapo sa inyong asosasyon. Pwede gid ma'am maka-greet sa ila. Sa mga ako ay iyaon ako sa Iloilo. Iya ako gina-interview ako at amon nga bilang leader iya ay ayan nga grad daw sa akong asawa, sa akong maigmanghod. Kapay nga una ka mong tanaw sa amon nga presidente, among asosasyon na iyaon kami. Bilang kami isa lang ninyo nga surugoonit, barangay uyang, hay, intungan namo para maabot o atong handong sa atong asosasyon. Kabay nga, madugangan pa do atong programa kita tanan, higahiring yun. Salamat, Gil.
Oo. Once again, si Ma'am Irene from Indigenous People of Oyan, from Barangay Oyang, Libacaw, Aklan, na naghatag man sa iyang experiences, kag iyang istorya, may kaangtanan sa pagbaton o kung mga benefits naman niya nga ginpalabot sa DA40 program. Ginatamyaw man naton si Ma'am Glenda Himatay, ang focal persons ng DA40 program, and the rest of the 40 program nga naghatag isang suporta sa ating mga IT communities, not only sa Libacaw, Aklan, but all over Western Visayas. Ginatamyaw man naton ang katapos ng DA Western Visayas, ang ating Regional Executive Director, Director Dennis R. Arpia, kag ang atong duha ka Regional Technical Director, ang atong OAC Director for Operation and Extension si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulation si Director Zarlina P. Cuello. Ginatamyaw man natin nga hepe sa Information Section si Sir James Earl Agatis, and the rest of the personnel of Rafi's team. Maayong aga sa atong tanan. Sa masunod natin ng episode, isa na naman ka istorya sa ating mga kauturan ng mga IT sa ating mga pagtutukan. Gani, bantay lang sa ating mga programa. Salamat si John Candelario from DA Western Visayas. Maayong aga sa atong tanan. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of a hardworking farmer as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the bustling trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why isang kiluhay nga matabo unless nga why pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagakilo, katanaw man ang mga farmers na kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilo sa ilang baboy. After that, ang aton nga kuan, ang aton nga buyer, makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip nga sa diin dira ma-indicate ang kilo sa iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga nga kung sinoong mabakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka mo gadlagan ang tagiya sa market and then ipa sa manog iyaw
unlike Subong, kung may auction market, may mga buyer kita halin sa sagwa, sa mga city, kag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA kag ang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos sa amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kag ang presyo hindi kami maperdi kang presyo sa pagbaligya sa baboy. Kay man sa una, ang baligyaan ay pamata lang, tapos isa hindi pa sigurad ang kung pila kilo ya. So, kung sumahon mo kisa sa may kapital mo agin isa perdi ka pa. Unlike kung may loan, makakita ka mga buyer nga alin sa gwa, kag hindi masyadong mag-stagnant amon baboy dire sa Leon. Kaya siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarang itong kay sa pagkadamo ka hagrisya diri sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabawan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and Carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon before, we have challenges na facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course. Before, we've been doing that. And also, the limited access of the traders because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours just to complete the transaction, or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that bunuligan natin dyan. Not only nga nag-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin naging kada ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal, kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of the of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talakungan, Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabanatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo.
Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, no? Po na siya, mga cater na siya. Damo ang numbers ng mga clients natin nga makaslansak, rain or shine mata na. We have our fences, nga makasecure pang ating mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, simentado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So very comfortable rin mag-transact ang ating mga farmers and traders sa ating livestock market. Secondly, ang ating improved nga animal shed. So makita natin nga mas organized rin ang ating livestock market. Naka-separate ang mga large ruminants natin ng cattle ng Carabao. So may area mata na nga adapted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate na may digital lang kita, no? And calibrated na weighing scale. Kung sabihin na mas transparent yung tana in terms kilo, no? Makita rin di farmer once kilo ng sapat, no? Kag mismo si buyer makita naman kung talaga kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kanina gaw sa kami alas 4 pero nag-end kami alas 2, no? Alaw na. But for now, nag-end kami sa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So, why rin so far, yung mga transaction, so mga baka na nabili dyan, subject for pick up rin kang mga buyers. So, makita natin na may improve sa transactions. It's because ang mga documents na kinanglanan ni buyer or ni farmer, di dyan na mismo may show sa livestock market natin. So, di dyan ang presence ka natin yung Municipal Treasurer's Office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin yung Municipal Agriculture Office, ang atin yung PNP, no, na mag-issue. So, one-stop shop na na, di dyan available mismo sa atin. Ang atin yung improvements na sa ating livestock market na kulig nga bulig sa atin ng mga livestock raisers at the same time sa ating mga buyers, no. Sa atin livestock raisers, halos tanang tulad nga ginadara dito sa livestock market at mabakal is because ang mga buyers damo rin na ganyan nga magkadto sa Leon para magbakal. So and then luwas sa Tagaliwan damo rin nga mga adjacent municipalities, no, o iba-iba nga mga provinces sa kadto dito para ibiga lagi ng baka nila. So mas healthy rin subong ang transaction, no, sa ating livestock market is because damo rin ng supply at the same time damo rin ng buyer. Okay. So in terms of sustainability, no, ang ating local government unit nag-appropriate ng kang budget, no, para sa maintenance ng operation, no, kag facilities ng natin yung livestock market. So this is why every year may mga development kita makita sa ating livestock market. And nag-focus man si ang ating mayor sa mga personnel kung saan nag-provide the batang dyan, no, kaplantilla na mag-operate, no, o mag-handle kang ating livestock market. So we have 5 personnels, no, na na-assign dyan and under the sa management, no, kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nakakanda kami kang assessment, no, together kang ating tanang stakeholders, nakakanda kami meetings, no, paghinunanan with our traders, with our buyers, with our livestock raisers, so kung paano mag-improve, no, ang sistema kag management kang ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions. So primarily, ang among office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So may mga employees kami, may mga personnel kami nga naka-field dito, kag sila ang nagapang-issue sa receive sa payments and naga-issue sa resibo or cash tickets sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang nag-record ng income, kag nag-monitor ka income, kag kami man ang nag-deposit ka income sa banks natin. So, for auction market, nag-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod na mga ruminants, minatawag ng gano. And then, nag-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect man kita. Also, yardage and transport fees. So, mag-in and out gani ang mga ang mga baboy or baka, nag-collect kita kang transport fees nanda or transport clearance. And may man kita, ownership. Kung magpa-transfer ka, ownership, may ginabayad man. And kung
Ako magpa-certificate of ownership but also magpa-transfer ng ownership. May ginabayad man. So, ang ownership of transfer mostly regulated by Bureau of Treasury. So, may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa sa transfer of ownership lang ang mga couples natin. So, firstly, ang sa transparency, what we did was to put tarpaulin na signage outside in the lawn. Kung makakanto ka mo dito, you will see. So, nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila ilang bayad dapat. Para ma-avoid ang mga overcharging. And also, gina-remind din naman ng mga nag-post man kami dito nga always ask for receipt. So, this is to ensure na kung ano ginabayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nagasulod kita na sa may kang banwa, sa tundo ka banwa, para magamit natin sa mga picture ng mga projects. So, ang part ng ato na income sa atin na auction market is exclusively used sa market na mismo, so why na nag-impon, but part of it nag-impon na sa general fund sa munisipyo. So for example, mga entrance fees kag mga kilo, ang makolek naman din dyan, ginabalik din naman to reinvest sa may auction market natin. And also aside from that, ang mga pundo nga halin sa national na ma-receive natin, ginaano man natin to improve ang ating auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding share while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal health care certificate, and the local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring a seamless and efficient livestock trading process at the LOM. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So we have different livestock auction markets region-wide, and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized with the help of the Department of Agriculture, AMAD, BEI, and of course with the help of Japan to KR. Isa nga dito yung Leon auction market at isa yung Sibalom auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions. Yung volume ng transactions natin sa auction market, we are also coordinating with the AI when it comes to animal welfare. So kailangan natin i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are proper yung handling. So, isa yun sa ating sinesecure. So, part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon. Mayroon tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So, kailangan natin i-repair and maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for our farmers, na may mapupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So they already established their
the role as one of the most important trading centers. So hindi lang yung municipality o ang nag-trade dira. So neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin, as what I've mentioned, is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet, ensuring fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga CDE, sa MAU, sa mga personero dyan, na kung ano may problema sa baka, kung masakit, kung purgaan, kung anong problema naman niya, daw na tawan mo, reaksyon, kaya suportado man da. Kung problema, ang amunin kani nga, dapat, kaya nga buwan, nga isa pa firma naman, nagpo-police sipyo para sa police. Itlaga may ada police ni Gagdor diyan naman kay para biyay lang for shipment available ti super okay why problema man naman diyan baka ti ang tao sige man gapon nga balik ka. As the Leon Livestock Auction Market continues to grow, it remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through collaboration, modernization, and the commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities in the country. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW